wakas na relihiyon, kundi ang tanging pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hindi lahat ng mabuting gawa ay nanggagaling sa mabuting motibo. Maaring ngumiti ang isang tao, ngunit may ibang pakay. Maaring tumulong, ngunit naghihintay ng kapalit. Maaring magbigay, ngunit gustong mapansin. No? Minsan nakasulat pa nga sa mga may mga litrato pa pag tumulong. Maaring magbigay, ngunit gustong mapansin. Maaring maglingkod, ngunit naghahanap ng papuri. Pero may mga taong gumagawa ng tama kahit walang nakakakita, walang pumapalakpak at walang nakakaalam. Bakit? Dahil malinis ang kanilang puso at tama ang kanilang intensyon. At tandaan natin, maaring hindi makita ng tao ang tunay mong intensyon, pero nakikita ito ng Diyos. Magandang araw mga minamahal kong kaibigan at mga tagapakinig. The Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ngayong araw, eto po, ito ang revelasyon sa atin na hindi natin masyadong napag-usapan pero napaka-importante at napakahalaga. Ilalarawan po natin ang ating mga pag-uugali. Yan. Ang sabi nga nila, hindi raw yung kinakain ang nagpapasama sa tao, kundi yung lumalabas mula sa ating mga puso. Hindi po nasusukat sa pera at hindi basta nababasa sa mukha ng isang tao. Ito ay kalagayan ng puso at intensyon. Ang ating mensahe, if you have a pure heart and pure intentions. Tayo po muna ay saglit na manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw habang aming pinag-aaralan ang iyong salita. Siyasatin mo ang aming puso. Kung may inggit, galit, pride, kasakiman, maling motibo o anumang bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo, linisin mo kami. Bigyan mo kami ng pusong tapat, mapagpakumbaba, mapagmahal at dalisay. Turuan mo kaming gumawa ng mabuti, hindi upang purihin ng tao, kundi upang ikaw ay maluwalhati. Maraming salamat, Ama. Sa tanging pangalan ni Jesus, tayo aming dalangin. Amen. Sabi ni Jesus sa Matthew 5:8. Okay? Sabi ni Jesus sa Matthew 5:8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ang verse po ay mula sa Matthew 5, verse 8. Napakahalaga ng sinasabi ni Kristo. Hindi niya sinabing, blessed are those who look religious. Blessed are those, hindi rin, blessed are those whom everybody admires. O dahil lang doon sa mga sikat. Ang sabi niya, blessed are the pure in heart, dahil ang Diyos ay hindi lamang tumitingin sa ginagawa natin. Tinitingnan niya kung bakit natin ito ginagawa. Maraming mga matatalino, maraming mga busy sa kanilang mga activities, pero purihin ang Diyos dahil hindi niya sinusukat sa mga ginagawa, sa mga talino na nakikita, kundi sa puso, sa dalisay na puso. Tinitingnan niya kung bakit natin ito ginagawa. Sabi sa 1 Samuel chapter 16 verse 17, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Kung maaari mong maitago ang iyong buhay o ang iyong tunay na motibo sa ibang tao, hindi po natin ito maitatago sa Diyos. Tayo po ay parang bukas na libro sa mata ng Diyos. Dako po tayo sa pangunang puntos. A pure heart does not mean a perfect person. Maraming tao ang maaring magsabi, Pastor, paano maging pure heart?
Paano ako magiging pure heart? Nagkakamali naman ako. Ang pure heart ay hindi nangangahulugang never kang magkamali. Ang ibig sabihin nito ay mayroon kang pusong tapat sa Diyos. Nagsisisi ka kapag nagkamali at nagnanais lumakad sa matuwid at tamang daan. Si David ay nagkasala ng mabigat, pero nang makita niya ang kanyang kasalanan, ang sinabi niya ay sa Psalms chapter 51 verse 10, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Ito po ay isang ginawang kanta. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Yan po yung kanta doon na create in me a clean heart. Yan po sinabi ni David. And renew a right spirit within me. Hindi niya sinabi, Lord, linisin mo ang reputasyon ko. Ang sabi niya, linisin mo ang puso ko. Hindi perfeksyon ang hinahanap ng Diyos, kundi pusong handang magpasuri, magsisi, at magbago. Dako po tayo sa point 2. God looks beyond your actions in your motives. May dalawang taong maaring gumawa ng eksaktong parehong bagay, ngunit magkaiba ang tingin ng Diyos dito. Pareho silang nagbigay or parehas silang nagbibigay. Ang isa nagbibigay dahil nagmamahal. Ang isa nagbibigay para purihin ang sanyang sarili or mapuri siya. Pareho silang tumutulong. Ang isa dahil may malasakit. Ang isa dahil may kailangan siyang pabor pagkatapos. Pareho silang naglilingkod. Ang isa para kay Kristo. Ang isa ay para magkaroon ng posisyon. Sa panlabas, pareho, pero ang puso ay magkaiba. Sabi ng Proverbs chapter 16 verse 2, "All the ways of men are clean in his own eyes, but the Lord weighteth the spirits." Hindi lamang tinatanong ng Diyos ang ginagawa mo. Maaari rin niyang tanungin, bakit mo ginawa? Dako po tayo sa pangatlong point. Pure intentions do good even when nobody is watching. Pure intentions do good, sabing ganon, even when nobody is watching. Kalimitan po ay gumagamit. Tika muna, wala bang vlogger dyan? Tika muna, wala bang media dyan? Sa lahat ng gagawin niya ay nakasunod yung media para ipakita na meron siyang ginagawa. Pero yun ay ginagawa para sa tao, hindi para sa Diyos. God is always watching us. Napakadaling maging mabait kapag maraming nanonood. Napakadaling maging generous kapag may camera. Napakadaling maging spiritual kapag nasa church. Pero ano tayo kapag walang audience? Ano tayo sa bahay? Ano tayo kapag tayo lamang at ang Diyos ang nakakaalam? Doon sinusukat ang tinatawag na integrity. Ang taong may malinis na intensyon ay maaring gumawa ng kabutihan kahit walang Facebook post. Hindi kailangang malaman ng buong mundo. Sapat ng alam ng Diyos. Character is who you are when applause disappears. Ang ating daw pag-uugali ay tayo yon kung walang nakakakita at walang pumapalakpak sa atin. Dako po tayo sa point 4. A pure heart does not seek revenge. Ang dalisay na puso ay hindi naghahanap ng paghihiganti. Kapag nasaktan tayo, natural na gusto nating makabawi. Ginawa niya sa atin or ginawa niya sa akin,
gagawin ko rin sa kanya. Lintik lang ang walang ganti. Yan yung mga dramatic, cinematic na lingwahe natin. No? Babawi ako. Maghihiganti ako sa kanya. Siniraan niya ako. Sisiraan ko rin siya. Pero hindi ito ang puso ni Kristo. Ang pure heart ay natututong magsabi, nasaktan ako, pero ayokong maging katulad ng taong nanakit sa akin. Hindi ibig sabihin nito na hahayaan mong abusuhin ka. Maaari kang magtakda ng boundaries. Maaari kang lumayo sa maling direksyon or maling relasyon. Maaari kang humingi ng hustisya. Pero hindi mo kailangang lasunin ang sarili mong puso na paghiganti. Huwag mong hayaan ang kasalanan ng ibang tao ang gumawa ng kasalanan sa puso mo. Dako po tayo sa point 5. Pure intentions don't manipulate people. May mga taong mabait lamang kapag may kailangan. Ang dami yung bulaklak eh. Wow, Mare, kumusta na? Ang ganda naman ng nabili mo. Ang ganda naman ng bahay mo. Ang ganda ng lahat ng bagay pupurihin, no? Tapos Mare, baka pwedeng makautang. May mga taong mabait lamang kapag may kailangan. Nagpaparamdam kapag may hihingiin. Nagbibigay para magkaroon ng utang na loob. Naglilingkod para magkaroon ng impluensya. Yan ay hindi genuine love. Ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging nagtatanong, ano ang mapapala mo rito? Sa 1 Timothy chapter 1 verse 5, ang layunin ay pag-ibig na nagmumula sa a pure heart and of good conscience and of faith unfeigned. Kapag tunay ang pagmamahal, hindi tao ang ginagamit natin. Sarili natin ang ibinibigay natin. Dako po tayo sa point 6. Pure-hearted people can still be misunderstood. Ang sabi dito, minsan kahit na napakabuti at napakadalisay ang iyong puso, ang iyong intensyon, pero ikaw pa rin ay nami-misunderstood or hindi nauunawaan. Ito ang masaklap. Ito ang masakit, no? Maganda ang iyong layunin, pero hindi pa rin nila nakikita yung layunin mo. Maaari kang gumawa ng mabuti, pero pinagdududahan ka pa rin. Maaari kang maging sincere, pero sasabihin nilang nagpapakita kang tao lamang. Maaari kang tumulong pero sasabihin may agenda ka. Maaari mong sabihin ang katotohanan ng may pagmamahal pero may magagalit pa. May magagalit pa rin. Kaya di mo alam kung alin tamang dapat gawin, ito o iyan. Lahat ng gagawin mo may masasabi ang tao. Hindi mo kayang kontrolin ang interpretasyon ng lahat ng tao. Ito yung pinakamahirap lahat. Yung interpretasyon o pag-iisip ng tao sa ginagawa mo o sa nais mong gawin. Kaya kung alam mong malinis ang iyong intensyon at naayon sa salita ng Diyos, ipagpatuloy mo ang tama. You don't need everybody to understand your heart when God already knows it. Hindi natin kayang ipaglantaran, mag-explain, magpaliwanag sa bawat isa para lamang maintindihan nila ang ating ginagawa or intention. Because God already knows it. Alam na ng Diyos kung ano yung intention mo. Maging mapagpakumbaba pa rin tayo. Dahil minsan akala natin malinis ang ating motibo,
Pero may pride pala, no? Kaya palagi nating ipasuri sa Diyos ang puso natin. Lord, search my heart. Dako po tayo sa pangpitong puntos. Have good intention. Having good intention is not enough. They must align with God's Word. Kaya lagi po nating binibigyan ng attention na reviewin yung ating intention. Ito ba ay kalooban ng Diyos? Ito pa ay kagustuhan niya? Or naka-align sa pattern ng banal na kasulatan? Kaya mahalagang linawin ito. Hindi porke sinabi nating mabuti naman ang intention ko ay automatikong tama na ang ating ginagawa. May taong maaring sincere pero sincerely wrong pala. Kaya ang pure intention ay kailangang samahan ng biblical truth. Hindi na po kailangan ng banal na kasulatan ng Biblia dahil nasa cellphone ninyo, isang click nyo lang, Google nyo lang kung ano yung verse. Pero napakaganda po na magkaroon din pa rin kayo ng Bible. Yung Bible na physical talaga, no? And hopefully we can give that physical Bible. Hindi natin sinasabi basta mabuti ang puso ko, okay na lahat. Ang sinasabi natin, Panginoon, linisin mo ang puso ko at ituwid mo, or ituwid mo rin ang aking ginagawa ayon sa iyong salita. A sincere heart needs scriptural direction. Dako po tayo sa point 8. Protect your heart from bitterness. Anong ibig sabihin nito? Maraming taong dating mabait ngunit naging matigas dahil paulit-ulit silang nasaktan. Dating mapagbigay, ngayon ay suspicious na. Dating madaling magtiwala, ngayon lahat ay pinagdududahan. Dating mapagmahal, ngayon ay malamig na. Maiintindihan natin kung bakit. Pero mag-ingat. Huwag nating hayaang baguhin ng masasamang karanasan ang magandang pusong ibinigay sa atin ng Diyos. Ang wisdom ay matuto. Ang bitterness ay magiging katulad ng taong nakasakit sa atin. Learn from the pain, but don't let the pain rewrite the tablet of your heart. Dako po tayo sa point 9. Pure heart are quick to forgive and quick to repent. Pure hearts are quick to forgive and quick to repent. Napakagandang kombinasyon. Kapag tayo ang nasaktan, marunong tayong magpatawad. Kapag tayo naman ang nakasakit, marunong tayong humingi ng tawad. Hindi puro forgive me. Dapat marunong din tayong magbigay ng forgiveness. At hindi puro patawarin ko sila. Kapag tayo ang mali, matuto rin tayong magsabi, ako ang nagkamali, patawad. It is my fault, I'm sorry, I apologize. A pure heart does not always need to win the argument. It wants to preserve what is right before God. A pure heart doesn't always need to win. Hindi kailangan laging panalo sa argumento. We have to preserve what is right before God. Dako po tayo sa panghuling puntos. God values what people cannot see. God values what people cannot see. Dahil minsan lahat ng ginagawa natin kailangan may audience, no? Pero hindi po lahat ng value na nakikita ng tao ay kung ano yung nakikita ng Diyos sa ating dalisay na puso at sa ating intentions. May kabutihang walang nakakakita. May tahimik na panalangin. May lihim na pagtulong. May luha sa gabi.
May sakripisyong walang nakakaalam. May pagpapatawad na walang nakakaalam. Kung gaano kahirap, may mga pagkakataong ikaw lamang at ang Diyos ang nakakaalam na pinili mong gawin ang tama. Huwag mong isipin na walang halaga yon. Nakikita yon ng Diyos. At iyon po yung pinakamahalaga. People may judge your actions from the outside, but God knows the story behind your heart. Maaring ang mga tao ay hinuhusgahan ka sa iyong mga panlabas na ginagawa. Pero ang Diyos ang nakakaalam ng istorya sa likod ng iyong puso. Yan po ang ibig sabihin. At ito po ang important reminder. Ang pagkakaroon ng pure heart ay hindi garantiya na hindi ka masasaktan or hindi ka na masasaktan. Hindi rin garantiya na lahat ng tao ay magiging mabuti sa iyo. Hindi garantiya na lahat ng mabuting intensyon mo ay magtatapos sa resultang gusto mo. Ngunit may isang bagay kapag mapapanatili natin. Isang malinis na konsensya sa harapan ng Diyos. 1 Timothy 1:19, no? If you have a clear conscience. At may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Hindi mo kontrolado ang iniisip ng iba. Hindi mo kontrolado ang sinasabi nila. Hindi mo kontrolado kung paano nila interpret ang ginagawa mo. Pero kontrolado mo kung anong klaseng puso ang dadalhin mo sa Diyos. Narito po ang 5 mahahalagang bagay na ating dapat isipin lagi. 5 things to remember. Number 1, keep your heart clean when others treat you badly. Number 2, do good without demanding recognition. Number 3, check your motives before judging someone else's motives. Number 4, let the scripture, not emotions alone, guide your intention. Huwag kang dapat marangan sa iyong emosyon. Dapat lagi kang may guide mula sa banal na kasulatan kung ano talaga yung intention mo. So huwag mag-rely sa ating mga emosyon. Ayan, napag-aralan natin kahapon yung master your emotion. Hopefully ay hindi po ninyo nakalimutan. Kaya kapag may nandyan ka, may kaaway ka o biglang parang sa pandinig mo ay sintunado. Minsan gano'n no? Kapag hindi maganda yung pandinig natin sa sinabi niya, nag-iinit yung tenga natin, yung ulo natin. Let the scripture, not emotions alone, guide your intentions. At yung 5, ask God regularly to search and purify your heart. So yan po yung mga 5 things to remember. At ito naman po ang ating final reflection questions. Tanungin natin ang ating sarili. Kung nakikita ngayon ng lahat ng tao ang tunay kong motive or motibo, magiging proud ba ako rito? May ginagawa ba akong mabuti pero naghihintay pala ako ng kapalit? May bitterness ba akong kailangang isuko sa Diyos? At ang pinakamahalagang tanong ay, Panginoon, kapag tinitingnan mo or pag tiningnan mo ang puso ko ngayon, ano ang nakikita mo? Dako po tayo sa altar call or personal reflection. Ito pong altar call ay pananawagan po para sa mga taong gustong mag-alay ng kanilang puso. I-alay natin sa ating pastol na siyang nagmo-mold, na siyang nagbabago, nagtatransform sa ating puso. Mga kaibigan, baka maraming bagay na naipon sa puso natin. Galit, inggit, pride, selos, paghihiganti, hidden agenda, desire for recognition, o baka naman
Genuine naman ang puso mo pero nasaktan ka dahil pinagdudahan ka ng ibang tao. Lumapit tayo kay Kristo at sabihin natin, Panginoon, hindi ko kayang linisin ang sarili kong puso. Linisin mo ako. At higit sa lahat, tandaan natin hindi tayo naliligtas dahil lamang sa mabuting gawa, sa ating mabuting intensyon. Kailangan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang namatay para sa ating kasalanan at muling nabuhay. Sa Kanya tayo humihingi sa Kanya tayo humingi ng kapatawaran at bagong buhay. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, siyasatin mo ang aming puso. Alisin mo ang pride, galit, inggit, bitterness, selfishness, at mga maling motibo. Turuan mo kaming gumawa ng mabuti kahit walang nakakakita. Turuan mo kaming magmahal kahit walang kapalit. Turuan mo kaming magpatawad. At kapag kami naman ang mali, bigyan mo kami ng humility na humingi ng tawad. Panginoon, bigyan mo kami ng malinis na puso at matuwid na espiritu. At kung kami man ay husgahan o hindi maintindihan ng ibang tao, tulungan mo kaming patuloy na lumakad ng tapat sa iyong harapan. Higit sa lahat, Panginoon, salamat, Panginoong Jesus, na nagbibigay sa amin ng kapatawaran, pagbabago at bagong buhay. Maraming salamat, Ama. Dalangin ko, Lord, sa mga kaibigan ko na nandito sa kabilang screen. Ano man ang kanilang kahilingan, ano man, Panginoon, ang kanilang nasa puso, ikaw lamang ang nakakaalam. Maraming salamat, Ama, sa aming paghiwa-hiwalay muli sa umagang ito, ay samahan mo ang bawat isa sa amin. Maraming salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, bago tayo maghiwalay, tandaan ninyo ito. You may not be able to control what people think about you, but you can ask God to keep your heart pure before Him. Kahit walang nakakakita, gawin ang tama. Kahit walang pumapalakpak, magmahal pa rin. Kahit minsan hindi natin kahit minsan na hindi ka maintindihan, manatiling tapat at araw-araw sabihin, create in me a clean heart, O God, ayon sa Psalms chapter 51 verse 10. Ako po si Pastor DJ Amordi at ito ang Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Keep your heart pure, keep your intentions right, and keep walking with Jesus. God bless everyone. Purihin po ang Panginoon sa buhay natin. You have a pure intention. God bless. At ito po ang soundtrack ng ating message ngayon. Diyos lamang ang nakakaalam. Maaring hindi nila maintindihan ang iyong ginawa o pagdudahan ng iyong layunin. Pero kung malinis ang puso mo at tapat ang hangarin, manatili kang tama sa harapan ng Diyos. Kung ako man ay husgahan sa aking ginagawa, ikaw, Panginoon, ang tunay na nakakakita. Hindi papuri ng tao ang nais kong makamtan, kundi pusong malinis sa iyong harapan. Kung walang pumalakpak, ako'y maglilingkod pa rin. Kung walang makapansin, ikaw ang aking pupurihin. Bawat lihim, luha't panalangin sa mata mo, O Diyos, ay hindi nawawala. Kung ako'y nasaktan, turuan mong magpatawad. Huwag
puso ko'y lumaganap. Kung ako naman ang mali, turuan mong yumuko at buong pagpapakumbabang sabihin, patawad po. Linisin mo ang hangarin sa bawat hakbang. Huwag sariling pangalan ang aking itanghal sa bawat gawa at bawat daan. Si Jesus ang makita at parangalan. Bigyan mo ko ng pusong dalisay, kahit ang mundo'y hindi ako maunawaan. Bigyan mo ko ng layuning tunay, na ikaw lamang ang aking maparangalan. Kapag walang nakakakita, ako'y magiging tapat. Kapag nasasaktan, pipiliing magpatawad. Pure heart, pure intentions, ito ang aking dalangin. Panginoon, sa puso ko'y ikaw ang manahan pa Hindi ko kayang kontrolin ang isip ng iba o pigilan ang kanilang salita. Ngunit ito ang aking hiling, ingatan mong malinis ang puso ko sa iyong paningin. Kapag nasaktan, huwag akong maging mapait. Kapag pinagpala, huwag maging mayabang. Sa bawat tagumpay at pagluha, si Kristo ang dahilan at hangarin. Bigyan mo ko ng pusong dalisay, kahit ang mundo'y hindi ako maunawaan. Bigyan mo ko ng layuning tunay, na ikaw lamang ang aking maparangalan. Kapag walang nakakakita, ako'y magiging tapat. Kapag nasasaktan, pipiliing magpatawad. Pure heart, pure intentions, ito ang aking dalangin. Panginoon, sa puso ko'y ikaw ang manahan pa rin. Linisin mo ang puso, ituwid ang layunin, hanggang sa bawat tibok ko'y si Jesus ang marinig. Hindi kailangang maintindihan ka ng lahat o makita ang kabutihang ginagawa mo. Ang mahalaga, kapag tiningnan ng Diyos ang puso mo, makita niya ang katapatan, pag-ibig, at layuning siya ang maparangalan. Create in me a clean heart, O God. Psalm 51. May mga sakit na matagal nating kinikimkim. May galit. Okay, maraming salamat po and purihin po ang Diyos sa kabutihan niya. Ang oras po natin, we got 15 minutes past 6 o'clock in the morning. At para sa mga nahuli, greetings po sa inyo mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Nahuli man kayo ay nakaabot pa rin sa greetings. Okay, so praise the Lord. Greetings going out kay Marcelino Fernandez, kay Sir Master or Lieutenant Ludi Jugilion,
And of course kay Siol or kay Sol, kay Dagman Tolete. And of course kay Dr. Samsor Presado Badi. Maraming salamat po sa inyo. Kayo po yata yung nakahabol sa greetings. Total nandiyan naman at naka-record naman po yan. Kaya pwede nyong balikan yung ating pagbubulay-bulay. God bless us all. If you have a pure intention, a pure heart and pure intention, ang tanging Diyos po lang natin ang nakakaalam kung ano ang iyong laman, kung anong laman ng iyong puso. God bless us all. At kita-kits ulit tayo sa araw na bukas at sama-sama, same time and same place. God bless.